Hello, this is Rosal again, your evangelist. 3 steps to return to the old place. Rosal Rabi. If you accept Him as our Savior and follow God's commandments, you will enter His kingdom. Kung tatanggapin mo siya ng ating tagapagligtas at susunod sa mga utos ng Diyos, makakapasok ka sa kaharian niya. Tinubos at naligtas. Redeemed and saved. All those who follow the commands of the Lord, God will be saved. They will be taken to heaven. Lahat po na sumusunod sa mga pinag-uutos ng Panginoon Diyos ay maliligtas sila yung kukunin at dadalhin sa langit. Ibabalik sa paraiso. Return to paradise. So you who work in the government office, stop corrupting our people. We will not bring even a penny to heaven. Repent and prepare each of your families to welcome our Lord Jesus Christ. Kayong mga nagtatrabaho sa opisina ng gobyerno, stop na po yung pangungurakot sa ating bayan. Hindi po tayo magdadala kahit isang pera sa langit. Magsisi at ihanda ang bawat pamilya nyo sa pagsalubong sa ating Panginoong Hesukristo. Go to the SDA Church and ask how to prepare. Ang pinakamabuti natin magagawa, magpunta kayo sa mga bihasang mga tao, papaano po kayo makakapaghanda sa pagsalubong sa ating Panginoong Hesus. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, pumunta kayo sa simbahan ng mga Sabadista, SDA, at doon kayo magpaturo papaano po ang maghanda. The best thing we can do is go to experienced people. How can you prepare to meet our Lord Jesus? Just like I told you, go to the Church of the Seventh-day Adventist, SDA, and there you will be taught how to prepare. Let's repent and not sin again. Ask for the help of the Holy Spirit. Wala na po tayong oras. Lahat po na sinasabi na Panginoong Jesus sa Mateo 24 ay nagaganap na po. Kaya maghanda na po tayong lahat. Isama po ninyo mga pamilya nyo. Huwag na po natin gayahin noon panahon ni Noe. 8 tao lang po ang naligtas. We don't have time. Everything the Lord Jesus says in Matthew 24 is already happening. So let's get all ready. Please bring your families. Let's not imitate Noah's time when only 8 people were saved. Please read Matthew 24, 1-51 so that you know that we are really very close to the end. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alihangaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong maglumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari. Datapwat hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas at ipangangaral ang ebanghelong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapakatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must be done to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilence and earthquakes in divers places, but he shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. All this is already happening. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako.
Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence, and earthquakes in divers places, and all these are the beginning of sorrows. My prayer is that together we will meet the Lord Jesus. Amen. Thanks to all of you. Please watch, subscribe, like, and share too from Angel's Message Inc. Rosal Rabi.